Eto po, naku po, eto na po. Kasasabi ko lang na okay ka na, ombudsman, ano ka ba naman? Kasasabi ko lang na kung ang trabahuhin mo na lang yung mga kontraktor, 'wag ka na makialam sa mga hindi mo naman trabaho. Eto ka na naman, ombudsman, ex-palace executive, PANDMES, deep hand in DOJ. Nung binabasa ko 'to wala naman pala. Wala ka naman palang ebidensya laban kay Bersamin. Ito po yung apo ni Bersamin. Sinisiraan na rin po. Alam niyo po kung bakit? Bakit po kinakailangan siraan nila si Bersamin? Ha? Kasi po walang naniniwala na si Kong Saldico na yung mastermind. Mas kapani-paniwala po na ang mastermind si Bersamin, di ba? Kasi nababata yan eh. Yung tawa ko raw parang tawa ng demonyo. Huwag kang paulit-ulit. Alam mo bakit Pitbull? Bakit ka paulit-ulit? Tatlong, apat na lima. 5 beses inuulit-ulit mo. Alam mo kung bakit Pitbull? Ganyan kayong tinuruan mga aso eh. Ganyan talaga yung mga aso. Di ba ganyan yung mga aso? Ito. Shake hands. Tapos bibigyan ka ng ano ng buto. Very good. Shake hands. Very good. Shake hands. Kaya paulit-ulit. Aso kasi tawag doon. Training ng aso yan, pitbull eh. Pag may sasabihin ka, 1 beses lang. Huwag pa ulit-ulit. Alam mo kung bakit? Nahalatang aso ka eh. Okay, punta na po tayo rito. Sa bagay, pitbull ka nga. Aso ka nga. Punta na po tayo rito, no? Yan po yung paninira nila na yan. Kaya sa mga Bersamin. Sinisiraan nila yung apo. Siyempre, ang isipin ng tao, hindi naman gagalaw yung apo nang wala yung lolo. Oh. Aba, eto po. Imposible daw sabi ni Lacson. Ang gusto ko lang emphasize, eto po ang sinabi ni, naku, naubusan tayo ng baterya yata. Ang gusto ko lang emphasize, ayon kay Lacson, i-reiterate, wala pong kinalaman ng Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala rin delivery si Saldico. Alam na alam ni Ping ah. Paano mo nalaman? Sabi nga ni Yusek Bernardo. Yun pala sinabi. Sabi lang pala, naniwala ka na kagad kay Yusek Bernardo. Si Saldico, siya mismo na gano'n eh. Tayo, sabi lang. Sinong kapanipaniwala? Si Lacson? Na ang sinasabi niya, sabi ni Bernardo. Samantalang si Saldico, sabi niya, inutusan ko ang mga tauhan ko na mag-deliver ng mali-maletang pera. Siya mismo yung nag-deliver. Siya mismo yung nag-deliver, si Saldico mismo. Tapos ang paniniwalaan mo, si Bernardo na wala namang kinalaman sa delivery. Diyan katalo ni Saldico. Ay, antindi naman ito. Every time Ping Lacson speaks, I despair at the caliber of this senator. Hindi pang senador ang kalibre. Parang yung baklang manikoristang chismosa sa parlor sa Quiapo underpass lang ang level. Dr. Badoy, meron pa ba? Mga manikorista dyan sa Quiapo underpass? Parang wala. Ping Lacson, parang chismosa ka lang daw. Sabi ni Dr. Badoy. Antindi naman. Huwag ganun, Dr. Badoy. Ikaw naman, oh. Pinapahiya mo naman yung mga tao. Huwag ganun. Nakakaya naman. Sasabihin mo na, ano? Nakakaya sa mga manikorista. Eto po, malupit.
Kaya sabi po ni 31 million, halatang-halatang ano, eh, 'no? Halatang-halatang, anong tawag dito? BBM. Hindi ka nagtagumpay dahil ang Diyos hindi papanig sa kasakaman mo. Hindi nagtagumpay si Inday VP Sara, bakit? Tapos na ba eleksyon ng 2028? Hindi siya nagtagumpay? Talaga? Tapos na ba eleksyon? Hindi talaga ng mga tama ng mga 'to. Wala pa pong eleksyon, paano mo sasabihin na hindi nagtagumpay? Kasi ang tagumpay sa kanila kung sino yung presidente bukas. Paggising natin kung sino presidente, yun ang matagumpay. Yan na po ang kasiyahan nila, eh. Hindi nagtagumpay si VP Sara kasi presidente pa rin daw si BBM. Wala pong maipagmalaki yung mga yan kundi presidente pa rin bukas si BBM. Kaya yan po, hindi raw naging matagumpay si VP Sara dahil presidente pa rin natin hanggang sa kasalukuyan si BBM. Ang galing ng mga utak nyo. Bangag na bangag lang. Bangag na bangag lang, di ba? Eto na naman, simple na naman. Who takes, ABS-CBN channel. Who takes over if the president or VP resigns? Ang tanong, bakit magre-resign si VP Sara? Diba? Dialogue nila yan, eh. Resign all. Tanong naman namin, bakit naman magre-resign si VP Sara? May kinalaman ba si VP Sara sa may kinalaman po ba si VP Sara? Putya, si Tito Soto nakalagay. Who takes over if the president or VP resigns? Tito Soto. Kawawa. Kawawa naman tayong Pilipinas pag si Tito Soto. Bakit nyo po dinadamay? Bakit po kinakailangan mag-resign si VP Sara? Nagnakaw po ba? Meron po ba kayong narinig na maleta ng basura na napunta kay VP Sara? Wala. Bakit nyo pinagre-resign? Baka makachamba kayo? Sino may sabi? ABS-CBN? Bakit sino ba kayo? Ito po ang isoli nyo. PDIC. Ayan, Philippine Deposit Insurance Corporation. Pinasosoli po ng PDIC. Ito pong 107 billion. Ayan po. Sabi po ng business groups. Matindi po tong mga business groups na to. Hindi po simpleng mga business group to. Sabi po ng mga business group, return. The 107 billion, yan po yung Makati Business Club at saka yung Philippine Chambers of Commerce and Industry. No? Yan po, ganyan po kalupit itong nananawagan. Kasi po, mawawalan po ng tiwala ang mga tao, no? Dahil sa pagkuha ninyo ng 107 billion, insurance po yan, eh. Insurance po ng mga depositor. Bakit po kukunin ng gobyerno? Kaya pinasosoli. Ako po, ayaw ko lang isoli. Una, magpaliwanag po kayo. Bakit nyo po kinuha? Ikalawa, alam mo, Pitbull, tangengot ka. Tangengot ka talaga, eh. Hindi mo naintindihan, eh. Wala na nga kaso sa, puta, tanga-tanga talaga to. Binasura na nga, eh. Yung impeachment, hindi ka ba nagbabasa ng balita? Nanonood ng balita? Pinasura na yung impeachment. Baka raw nakalimutan ko, tapos inulit niya na naman ng 3 beses. Makulit ka. Kung hindi mo naunawaan na binasura, wala tayong magagawa. Okay, balik na tayo rito sa may magagawa tayo. Ayan po. Ang tanong ko po, PDIC, hindi po PDIC, kay Recto. Si Recto po kumuha niyan, eh. Recto, bago mo isoli, saan nyo muna dinala yung pera? Bakit nyo kinuha? Wala kayong sinasabi sa tao, eh. Saan nyo dinala yung pera ng PDIC?
Bakit nyo kinuha yung pera ng PDIC? Saan nyo dinala? Sino nakinabang? Nasaan na yan ngayon? Hindi nyo nire-report sa tao eh. Kuha lang kayo ng kuha. Hindi nyo nire-report sa tao, kuha lang kayo ng kuha ng pera. Nasaan napunta yan? Diba? Oh. Kaya hindi lang po sapat sa akin ha. Hindi lang po sapat. Eto po. Maganda tong punto nito. Sabi po rito, if Jaime Marcos' action is considered un-Filipino, then what is precisely does Lacson perceive as very Filipino? Ang magnakaw, ang magpayaman while in power, ang magpasasa sa kaban ng bayan, yan ba yung pagiging Pilipino? Lacson, sagot. Siyempre, hindi sasagot si Lacson.